Sa ibang balita, pinag-aaralan ng Department of Finance na itaas ang license fee sa mga online gambling company. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, mula 25%, tinitingnan kung pwedeng itaas ang license fee hanggang 40%. Pero sinusuri pa nila ito dahil kung masyado namang mataas, baka dumami naman daw ang mga iligal na operasyon. Pinag-aaralan din daw ang paglimita sa oras ng pagtaya o betting. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR kaugnay nito. Bukas daw ang kalihim sa lahat ng suhestyon para ma-regulate ang online gambling. Tinawag naman na Alice Go ng National Bureau of Investigation ang kaso ng isang babaeng Chinese national na kanilang naaresto. Ayon sa NBI, nakatanggap sila ng sumbong tungkol sa pagpapanggap ng babae bilang Pilipino at paggamit niya ng pangalang Pinoy. Para raw yan sa kanyang mga negosyo sa bansa na may kinalaman sa modern jeepney. Para makumpirma ang sumbong, kinumpira ng NBI ang fingerprints ng suspect na mag-apply siya ng NBI clearance sa fingerprints niya mula sa Board of Investment at sa biometric printout mula sa Department of Foreign Affairs. Maharap siya sa reklamong paglabag sa Philippine Passport Act. Hindi nagbigay ng pahayag ang suspect ng aming tanungin. Sa taong 2032, inaasahang matapos ang Metro Manila Subway na mula Valenzuela hanggang Taguig. Sa ngayon, naresolba na raw ang ilang right-of-way issue. At may ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Yes, Connie, in-inspeksyon ni Transportation Secretary Vince Sison at Pasig City Mayor Vico Soto ang bahagi ng lupang tatayuan ng Ortigas Avenue Station ng Metro Manila Subway. Wala pang nabubungkal dito sa ngayon dahil sa issue ng right of way. Pero ayon kay Secretary Dizon, naresolba na ito kamakailan lamang at maaari nang simula ng konstruksyon sa lugar na magiging Ortigas Station ng Metro Manila Subway. Pwede raw yan next week. 3 taon na na-delay ang konstruksyon dahil 2022 pa na i-award ang kontrata sa isang kumpanya. Dudugsong ito po sa Camp Aguinaldo Station na kasalukuyan naman ay naguhukay na ang tunnel boring machine. Kung walang magiging aberya pa, tatagos na ang tunnel boring machine dito, dun sa Ortigas Station, sa huling quarter sa susunod na taon. Umaasa naman ng lokal na pamahalaan na matatapos ang proyekto, lalo pat marami ang aasa dito ng mga residente at manggagawa sa Pasig. Connie, ayon kay Secretary Dizon, yung buong proyekto ng subway na mula nga Valenzuela hanggang sa Taguig ay matatapos sa 2032. Pero susubukan daw nilang makapagpatakbo ng 2 istasyon muna mula sa Valenzuela hanggang sa Quirino sa 2028. Connie? Maraming salamat, Joseph Morong. Kasabay ng bagong 20th Congress, may mga napili ng chairman sa mahigit 30 komite sa Senado. 4 na komite ang pamumunuan ni Senator Alan Peter Cayetano, pinakamarami sa ngayon. Ang kapatid niyang si Senator Pia Cayetano may 3 komite. Gayon din ang magkakaalyado ng senador na sina Robin Padilla, Bongo at Amy Marcos. Ang baguhang senador na si Rodante Marcoleta, chairman ng Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa mga katiwalian sa gobyerno. Pati ng Trade and Commerce and Entrepreneurship Committee. Tigdalawa rin ang pamunuang komite ng magkapatid na Erwin at Rafi Tulfo, pati si Senator J.V. Ejercito. May tig-isang komite naman ang mga kilalang kaalyado ni Minority Senator Risa Ontiveros na sina Senador Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Agriculture kay Pangilinan, habang Basic Education naman kay Aquino. Meron ding tig-iisang komite si Senators Joel Villanueva, Win Gatchalian, Bato de la Rosa, Jingo Estrada at magkapatid na Mark at Camille Villar. Wala pang committee chairmanship ang 5 minority senators na sina Tito Soto, Ping Lacson, Mig Zubiri, Loren Legarda at Ontiveros. Gayon din si Senator Lito Lapid sa majority block. Sa ngayon, 9 na committee pa ang walang chairman. At kaugnay ng pagbubukas nga ng 20th Congress at iba pang issue, nakasalang sa Balitang Hali si Senate President Cheese Escudero. Magandang umaga at salamat po sa pagpapaunlak ng panayam sa amin po dito sa Balitang Hali. Rafi, magandang araw sa iyo. Magandang tanghali po. Pagbati mula sa Senado. Opo, para sa ating mga manonood, paano po ba proseso at basihan yung pagpili sa mga komite na hahawakan po ng bawat senador? 41 ang komite, Rafi, at 24 lamang ang senador. Pero usually, 4 sa 24 ay walang komite. Kabilang na ako, ang majority leader, ang pro temp at ang minority leader.
by tradition, walang mga komiteng hinahawakan yan dahil officers sila ng Senado. So yung 44, paghahatian niya ng 20 senador. So higit talaga sa isang komite usually ang pangahawakan ng kada senador. Ang mayoriya, ang majority, Rafi ang nagdedesisyon yan. Ang minority naman, kaya hindi pa nagpapasya dahil hindi pa tapos mag-organize ang majority. Pag natapos na ang majority mag-organize, dun pa lamang mag-organize ang minority. Wala pong kinalaman yung seniority o yung taga sa Senado para magkaroon ng chairmanship at mga particular na Walang komite. kinalaman yun, Rafi. Lahat kami ay pare-parehong senador, matanda man o bata, matagal nang nanilbihan o bago lang. Hindi sinusukat ang kakayahan ng isang senador base sa haba ng oras o ikli ng oras ng kanyang paninilbihan. Dahil pare-pareho lamang naman kaming binoto ng sambayanan at pare-pareho kaming tigi-tigisa lamang ng boto sa Senado. Ano pong mangyayari dun sa 5 minority senators na walang committee chairmanship at dun sa 9 na committee pa na wala pang chairman? Kailan po ito mapupunan? Lahat sila magkakaroon ng komite, Rafi. Tulad ng sinabi ko, inuuna lamang mag-organize ang majority. Pag natapos mag-organize ang majority, ang minority naman ang i-organize. Itong Senadong to, nagdaang Senado man, merong komite yung mga miyembro ng minority except for the minority leader, gaya ng nasabi ko, dahil by tradition, yung 4 na officers ng Senado ay usually walang komite. Maliban na lamang kung may gusto sila. Okay. Reaksyon niyo po doon sa sinabi ng Kamara na bakit sila yung tinuturo niyong pinagmuna ng issue tungkol sa aligasyong budget insertions doon sa 2025 national budget? Dahil kilala naman namin, Rafi, yung mga operator at kilala namin yung mga gumagalaw sa media. Dagdag pa dito, mula nung ginawa namin kung ano ang tingin naming tama kaugnay sa impeachment, hindi naman ako tinigilan ng mga miyembro ng Kamara. Hindi ko lalahatin, Rafi. Ilan lamang naman doon na pursigido at gigil na gigil dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na tinayuan ko lamang naman kung anong tama at hindi naman sila ginigipit o may pinapaborang partido. Par for the course, Rafi. Kasama yan sa trabaho bilang tagapangulo ng Senado. Hindi naman ako nagrereklamo sa ginagawa nila dahil alam ko naman kung anong totoo at anong hindi. Nabanggit niyo po yung impeachment trial ni VP Sara Duterte. May general consensus na po ba kayo mga senador? Ano na po mangyayari? Ang consensus namin ay ito ay pagpapasahan namin sa August 6. A date certain ang Senate po ng Senado para sa gayon ay mapag-aralan, makapag-muni-muni ang mga miyembro ng Senado kaugnay sa napakabigat na desisyong ito. At yung desisyon mismo, 97 pages excluding the concurring opinions of the other members of the Supreme Court. At hindi naman po lahat ay nag-aral ng abogasiya kung kinakailangan mabigyan ng konting panahon pa. Ako nga, humihingi din ako ng konting panahon pa sa aking mga kasamahan kaugnay ng pagbabasa at pag-unawa dun sa desisyon bago namin igawad ang aming pagpapasya kaugnay nito. Meron akong personal na opinion at pananaw, pero siyempre, ang mananaig pa rin ay ang pasya ng mayoriya ng Senado sa pamamagitan ng botohan, Rafi. Mahalaga po ito, magiging president ika nga. Pero komento po kasi ng ilang legal experts, hindi dapat nahahadlangan ng Korte Suprema yung mandato ng Senado na maglitis at magpasya tungkol sa impeachment case. Ano pong masasabi niyo tungkol dito at magiging bahagi po kaya ito ng diskusyon? Rafi, yung mga legal expert na sinasabi mo ay pabor sa impeachment at kontra kay VP Sara. Partisano na yan. Bakit ko sinabi yan? Nung aming binaba yung order ng Senado, na sinasabi namin na tinatanong namin ng Kamara, nag-comply ba kayo sa 1-year ban o hindi? Ang mga kritikong yan ang sinabi, walang pakialam ang Senado sa 1-year ban, walang pakialam ang Senado sa konstitusyon. Korte Suprema lamang ang pwede magpasya. Ngayong nag-decide naman ang Korte Suprema, ang sinasabi nila ay ang Senado dapat wag sundin ng Korte Suprema. Ay ang Senado dapat sole judge ng impeachment. Sila lamang dapat magpasya. Hindi naman ganun ang batas. Hindi naman yan nagbe-bend, depende sa interes at gusto mo, depende sa panig na kinabibilangan mo. Ang batas ay batas, ang konstitusyon ay konstitusyon. Sang-ayon man tayo o hindi sa desisyon ng Korte Suprema, marapat lamang at dapat, lalo na ako bilang abogado at officer of the court, dapat galangin yan.
Okay, abangan po natin yung diskusyon dyan po sa Senado at yung magiging pasya ng inyong mayorya. Maraming salamat po, Senate President Cheese Escudero. Maraming salamat, Rafi. Maraming salamat muli sa ating mga taga-subaybay. Ganun. Salamat po. Mula sa mga task sa bahay ni Kuya, magpapagalingan naman sa paghula ng good and right answers ang PBB Celebrity Collab Big Four Duo sa Family Feud. It feels like I'm Marian Rivera today. Miyerkulit na saya at tawanan ng hatid ng ex-housemates. Kabilang dyan ang big winners sa sina Brent Manalo at Mika Salamanca o Breca. Second big placers sa sina Ralph De Leon at Will Ashley o Rawi. Makikisaya rin ang third big placers na sina Charlie Fleming at Esnir o Chares. At fourth big placers AZ Martinez at River Joseph o Asver. Mamaya na yan, 5:40 p.m. sa GMA.